Ang Independent Commission for Infrastructure ay tiniyak na hindi maaabuso ang executive session na pagkakaroon ng live streaming na hindi raw makukunan kapag syempre nasa executive session. Ano ba yung pasok doon sa naturang kriteria upang hindi ito maisapubliko? Alamin natin ang kabuuan ng detalye mula kay Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure na hindi basta-basta maaabuso ng mga resource person ang paghingi ng executive session upang maiwasan ang live streaming ng kanilang pagdinig. Ayon kay ICI spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka, masusin nilang pinag-aralan ang umiiral na batas at mga desisyon ng Korte Suprema bago inilatag ang bagong guidelines. Nakasaad dito na kinakailangan may malinaw na batayan ang anumang request para sa executive session. Kabilang sa mga pinapayagang kondisyon, ang mga usaping may kinalaman sa national interest o national security, banta sa kaligtasan ng resource person o mga sitwasyong maaaring makasagabal sa investigasyon. Kung hindi saklaw ng mga kondisyong ito ang dahilan ng request, otomatikong ila-livestream pa rin ang pagdinig. Dagdag pa ng tagapagsalita, may kaakibat na parusa ang sinumang maglalabas o magpapakalat ng impormasyon mula sa mga executive session. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Independent Commission for Infrastructure spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka. Pinag-isipan ng mabuti, no? Pinag-aralan ng mabuti ng commission yan. No? As I mentioned earlier, tinignan namin yung existing laws and even the guidelines or issuances and cases decided by the Supreme Court. And if I may, no, payagan ninyo ako, sasabihin ko na rin dito kung ano maaari itong mga to. No? First of all, if yung information na maaaring ibigay ng ating resource person, nakakonekta sa national interest or national security, pagka yung information, it will put the life and safety of an individual in imminent danger. Tapos pagka ito ay will interfere, any information would interfere in the enforcement of the in the investigation. No? So marami yan at titingnan ng commission mabuti yan kung ang request nila ay hindi saklaw dun sa may exception na yun, live streaming. Magsisimula na sa susunod na linggo ang pagla-livestream ng kanilang mga pagdinig. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.